Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ang 23 na Chinese national na sangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at cyber fraud. Ayon kay BI Chief of Deportation Alexi Val Alshaga, ang mga naturang illegal na POGO operators ay sumakay sa flight patungong Shanghai, China nitong Biyernes. Samantala, patuloy naman ang paglaban ng ahensya sa human trafficking, cyber fraud at illegal employment na may kinalaman sa offshore gaming activities sa ilalim ng mas pinalakas na anti-POGO law. Sa iba pang ulat, isinagawa ng Mandaluyong City Local Government Unit ang Lakad kontra Droga na layuning palakasin ang kampanya laban sa droga sa lungsod. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Ikinasa ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang Lakad kontra Droga March sa mga kalsada ng lungsod nitong linggo bilang bahagi ng pagtatapos ng aktibidad ng Drug Abuse Prevention and Control Week. Dinaluhan ng naturang march ng mahigit 7,000 individual mula iba't ibang barangay at ahensya ng gobyerno, kasama si dating Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos at Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela. Ayon sa pinakabagong datos, nasa 80% ng mga kaso ng krimen sa lungsod ay may kinalaman sa droga. Bata rin yan sa pahayag ng dating kalihim sa ginawang talakayan kontra droga matapos ang Lakad kontra Droga March. Kaano kalala ang droga? Alam niyo ba na 80% ng kaso ngayon ay drug-related? 8 sa bawat 10 kaso na isang pa ngayon may kinaugnayan sa drugs. Layunin ng Lakad kontra Droga na palakasin ang kampanya sa lungsod ng Mandaluyong kontra iligal na droga at hikayatin ang bawat Pilipino na piliin ang makiisa sa kaligtasan at kaayusan ng bawat komunidad. Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pagpapaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang ahensya sa kanilang kampanya laban sa droga. Kaugnay nito, nitong October lang ay nakapagtala na rin ng 29,771 na mga barangay na idiniklarang cleared na sa drugs sa buong bansa. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng pahayag si dating DILG Secretary Abalos tungkol sa mga akusasyon sa Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng illegal na droga. So on record, he only has 1 kidney. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma siya. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga bawal magsigarilyo. Sigarilyo lang bawal, magdadrugs ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ko ay factual. He's living on 1 kidney. Ito'y simbolo na isang pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Ganyan ang ugali ng ating Pangulo. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Vision Network. Sa kabilang banda, nananawagan ang Department of Health o DOH ng total ban sa vape products sa buong bansa. Ito ay matapos punahin ng DOH ang mga mapanlinlang o misleading na patalastas kung saan sinasaad na umano'y ligtas na alternatibo ang vape sa sigarilyo. Nagbabala ang kagawaran na ang paggamit ng vape ay nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Partikular dahil sa usok at mismong aparato nito ay puno ng kemikal at maaaring magdulot ng sakit sa puso, kanser at mga sakit sa baga. Nabahala rin ang DOH sa iba't ibang flavor at makulay na packaging ng mga produkto. Dahil ayon sa kagawaran, naaakit nito ang mga menor de edad na gumagamit ng vape. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 14,000 kaso ng dengue naitala nitong October. Bilang ng naiulat, bumaba.
Fake news ukol sa no Christmas party sa mga paaralan, binigyang babala ng DepEd. PBBM, inihayag na isa ang arestado at 6 ang sumuko bunsod ng kaso sa FCP. Batikos sa liderato, dinipensahan ng kampo. BI, ipinadeport ang 23 Chinese nationals sa illegal pogo at cyber fraud. Eastern Visayas, magkakaroon na ng aumento sa arawang sahod simula December. At El Druyulo, naitala ang historic podium finish sa floor exercise sa Junior Worlds. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.